Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na balita ngayong araw, tuluyan na ngang kumpleto ang ebidensya laban kay First Lady Lizata Nasmang kaugnay sa kinakaharap niyang kaso. Ayon sa mga otoridad, handa na ang mga dokumento, testigo at iba pang mahalagang impormasyon na magpapatunay sa di umano'y pagkakasangkot ni Ginang Marcos sa ilang iligal na aktibidad. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na naisumiti na ang lahat ng kinakailangang ebidensya para maisampa ang formal na kaso sa korte. Kabilang dito ang mga bank records, kontrata at testimonya ng mga dating opisyal na nagsiwalat ng umano'y katiwalian. Dagdag pa ng mga taga-imbestiga, malakas at solidong kaso ang kanilang hawak laban sa First Lady. Samantala, tahimik pa rin ang kampo ni Ginang Marcos at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kaugnay ng issue. Gayunpaman, patuloy ang protesta ng ilang grupo na manawagang pananagutin hindi lang ang First Lady, kundi pati na rin ang iba pang sangkot ng nasabing mga transaksyon. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang formal na arrangement sa darating na linggo. Ito ay isa na namang hamon sa kasalukuyang administrasyon na patuloy na pinupuna sa usapin ng korupsyon na transparency. Tinututukan ng buong bansa ang mga susunod na hakbang ng korte at kung tuluyan ngang makukulong si First Lady. Para sa karagdagang detalye, manatiling nakatutok dito sa aming mga balita. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pero hindi ibig sabihin na si Kuting, right? Si Kuting ay bida-bidahan na, siya na the best, which is hindi totoo kasi mga kababayan, eto mga kaeksenang banga. Okay. So ayan, may bumoljak sa kanya si Senator si Senator Rice, okay? Si Senator, ano yan? Ayan, si Janet Rice. Okay? So, anong sinasabi niya ni Janet Rice? So, pinakita niya, habang nagsasalita si Kuting, ay binoljak niya ng bonggang-bongga. Stop the human rights abuses. Okay? Anong sinabi niya dyan? Under the Marcos Kuting Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. So, nakakahiya ayon sa kay Janet Rice. Ngayon, mga palangga, at may actually, tingnan natin. Tagalin na muna natin to. Alright. Okay. Tagalin mo natin. So, di ba nakita nyo? So, boljak na boljak ang Kuting. So, hindi ba gugurgurin ni Lisa yan? Hindi ba gugurgurin at naipahiya na naman kay mga Jotang Genemes kayo? Ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, kilala naman ang mga Marcos talaga sa pangdorobo. So, di ba? Kilala naman sila. Nakala natin, nung siya ay nakaupo, ay ayusin niya at patutunayan sa taong bayan na hindi totoo yung pagbibintang sa kanila noong mga dilawan. Yung pala, totoo ay may malala pa nga, di ba? Even si Senator Jordan Steele nagsalita din. While President Marcos Jr. gave a speech to the parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside parliament. Stop the human rights abuses. So, mga palangga, wala namang dyan. Sabi nga ng friend kong lawyer, you know what, dito sa Amerika, wala talk about yung pinag-usapan namin na hindi mahirap kumbinsihin, pag mga kaso-kaso, pag pinag-usapan ng Marcos, tapos nakakonect si Lisa Smugs, Araneta, ganyan, hindi mahirap kumbinsihin ang judge at ang jurors pag pinag-usapan ang kawatan, ang pagnanakaw ng Araneta Marcos o ng Marcos. So ngayon, ipinakita dyan, mga kababayan, ni Janet Rice na sila ay nawindang o nabahala sila dahil binigyan nga ng Australian Parliament ng pagsasalita pa itong tsansa si Kuting Jr. na magpabida-bidan sa mata ng mga dugyots. Nakala mo bida-bidan siya sa kabila ng
lumalalang katiwalian o malupit na mga human rights abuses. Ano yung mga human rights abuses? Nabanggit na ni Janet Rice yung mga pagtatanim ng kaso. O, sino mga tinamnan? O, kasama na ako dyan, tinamnan ako ng kaso. 'Di ba? Gumawa ng kwento. And I thank you, Senator Janet Rice. I hope may friends ka na mga Pilipino for sure. Just translate kung ano yung mga pinagnangak ko dito. So ngayon, mga palangga. So, syempre may mga Filipino friends, Filipino mga kababayan natin. So, nakikita nila at may mga nag-i-inform sa kanila na malala pa rin, okay? Itong ginagawa ni Marcos Jr., mas lumala nga daw eh. 'Di ba? Ang pag-aabuso sa karapatang pangtao, 'di ba? Ano yung mga sinasabi niya? Although, mga palangga, wala na, Kets. Ayan. So nakikita ninyo, so binoljak siya ng bonggang-bongga. So yung mga drama ni Kuting, it's all BS, yung mga motherhood statement, mga grandstanding eklabouche niya na akala mo lagi na lang pa-script-script. Ito'y kaboysitan ng lahat yan. Wala nang maniniwala sa kanila. Lalo na ngayon, palala na. Kung gumanda sana ang buhay ng mga Pilipino, gumanda sana ang buhay ng mga OFW at nagsiuwian na, doon ka maniwala na bumangon ng Pilipinas. Pero all this travel ni Kuting, ito po ay paggagasta lang sa pera ng bayan at drama-drama lang na kunyari, na concerned siya sa Pilipino, concerned siya sa inyo at pinag-uusapan ang peace talk, mga ganyan. Anong pinag-uusapan nila? Tingnan ko. Anong mga eksena ni Kuting doon tungkol sa history ng Pilipinas at ang Australian, yung pagkakaibigan chuchu. So those are, pwede namang magpalitan na lang ng notes. 'Di ba? Hindi na kailangan mamasahe pa papunta sa Australia para pag-usapan itong mga pistok na ito, mga strategic chuchu. Kasi wala naman talagang peace sa Pilipinas. Babalik na naman tayo. Kahit anong sabihin ni Kuting na mga drama niya, ito ay pinapahiwatig niya, ito mga dapat na magkaroon ng magandang ugnayan ang Amerika dahil tayo ay may history sa ganito, sa ganyan, pagiging partner sa sa strategic partner. Ito ay nakakapagpatibay sa ugnayan ng mga Filipino citizen sa Amerika, sa Australia, at dyan sa Pilipinas, at even the Australian Filipino community. So mga ganong mga drama-drama na concerned daw si Kuting sa issue ng seguridad ng Pilipinas o ng dalawang bansa, yung mga mutual understanding, security and defense, blah, 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 blah. At ang pinag-uusapan nila, yung mga nakaambang mga threats, di ba? Mga ganon, dapat stabilize itong mga pangkapayapaan. Those are common, basang-basa na ni Kuting sa mga script niya yan, mga palangga. Pinag-uusapan yung mga importanteng pagkakasunduan, okay, ng Australia. Mga ganyang dramatization, narinig nyo na yan, mga palangga. Mas importante daw ang ugnayan ng Pilipino at Australia na dapat pangalagaan natin, bla bla bla, at isusulong natin ang, ano pa sinabi niya doon? At pinagmamalaki niya na hindi daw pwedeng manghimasok, okay, ang sino mang mga ibang lahi. Sabi niya, I remain firm. Sabi niya, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Julul, putang ina ka. Anong pinagsasabi mo? 'Di ba? Ipinapasok mo nga yung ICC din sa loob ng Malacanang. Nagsisinungaling ka namang hinayupak ka diyan. 'Di ba? Ano sabi niya? I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Really? Anong ginagawa mo ngayon? Tuta ka. Tuta ka ng mga pulboronic. Wala mga kakwenta-kwenta to. Pinagsasabi nitong hinayupak na to.
Ano ba mga sinasabi niya? Wala na, puro kabuysitan yan. On behalf of the Filipino people, I think Australia for standing with the Republic of the Philippines. Pero ikaw, tumayo ka ba? Maaari ang Australia, for sure, ang friendship nila is sincere naman. Okay, whatever. For sure, may interest yan. Hindi na magkakaroon ng, alam mo, ang bawat bansa naman, pareho lang may interest yan. May vested interest. Diba? Pero dapat mutual ang kanilang interest. Hindi pwedeng si Australia lang o si Amerika lang o si Russia lang ang makikinabang. Dapat ganun din tayo, ang Pilipinas. The problem is, ang nakikinabang lang si Kuting at yung pamilya niya. Kung ano man yung nakukuha natin sa mga bansa na nakikipag-partnership tayo or nakikipagkaibigan tayo, napupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kung ano man yung aid na binibigay sa atin, hindi naman napupunta sa taong bayan yon, kundi napupunta sa kanilang bulsa. Dahil kung lahat ng aid na ibinibigay ng Amerika, Europa, Australia, o kung sino pa man mga bigay sa atin ng aid in terms of, minsan may mga kalamidad, hindi naman napupunta sa Pilipinas, sa Pilipino Di ba? Yung iba nga dyan, yung mga spam, although hindi man ako mahilig sa spam, once is a blue moon lang. Naalala niyo ng panahon nung mga nakaraang panahon, pinapalitan ng mga nataga-gobyerno, panahon ni Noy yun ang spam naging sardinas. So yun yung mga halimbawa na kahit anong ganda ng mga script ng bawat presidente, lalo na si Kuting ngayon, dahil siya ang presidente ng mga ahas, wala nang kwenta yan mga palangga. Ano pa sinasabi niya doon sa parliament speech niya? Gusto niyang makipag-collaborate para sa mga negosyo na darating, mga foreign investment. Mga ganyang katsutsuhan. Again, pinag-uusapan na naman niya doon, binibida-bida niya, economic security and development responses to Chuba Chuchu. Okay, to cut the long story short, mga palangga, it's all bullshit. It's all katarantaduhan. Babalik na naman ba tayo? Babalikan ko na naman. Sabi ko nga, bago sana siyang mamasahe, gumamit ng gasolina, gumamit ng fuel, lumamon ang mga buwaka ng inang Lisa kaya bumutod, umiinom ng alak sa loob ng eroplano, yung gastos pangbayad sa mga girl lalo na sumabit sa loob ng eroplano, pangbayad sa mga mainstream media na millions of pesos bago sana sa lumipad sa Australia at babalik na naman yung hayop na yan sa March 4. Alam nyo ba? Pag uwi niyan, uwi na yata yan ngayon babalik na naman yan uli sa March 4 yung puki ng buwaka ng inang yan. Di ba? Again, bago sana siya pumunta, well, we all know, mga kababayan. Di ba? Hindi yan na kailangan pang magtsuba-chuchu doon about economy. Dahil si Kuting mismo pa, ulit-ulit, araw-araw nating sasabihin dito, ang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sila mismo ang mga traidor, ang mga walang hiya, ang mga taksil sa ating bayan. So kahit ano pa mga kadramahan ni Kuting dyan na pinagsasabi niya, lahat po yan ay mga kasinungalingan. Right? O ngayon, napahiya ang hitad. Mga grocery ko, makagastos ka ng 8K pataas para ka na rin nabudol, sabi ni Mariela Francesca. Yun na nga kahiya-hiya, nag-speech pa para lang mabash ng ibang bansa, sabi niya. Correct. Ayan. Nabolja ka tuloy. Stop the human rights abuse. So, ibig sabihin, hindi natutuwa ang tao, not only us, even, itong senador ng Australia at marami pa mga Australian Filipino na sukang-suka sa iyo. Kaya itigil mo na yung mga kabalbalan mong pa-speech kasi paulit-ulit lang naman ang speech mo. Peace, economic prosperity, di ba? Ano pa? Peace, economic security. Ano pang mga binabanggit mo? Investment, putang ina. Investment, kasabot ka nga ng smuggler. Marcos resign, sabi ni Karen. Kung babalik pa siya dito sa Australia, walang hiya talaga si Bongbong Marcos, sabi ni Pobreng. Babalik siya. You know what? Kasi, pakita ko sa hindi ko pala pwede ipakita kasi baka masusog yung nagbigay sa atin ng information. Okay, babalik yan. Ito. Basahin ko sa inyo. Ito. Okay. Ito yung invitation doon sa mga yung mga Filipino community. Ito ang invitation. Babasahin ko ng bonggang-bongga, ha?
O ayan, Filipino community event with the President Bangag da Bangag. Official registration form for the Filipino community event. Okay, kailan ito? Melbourne Town Hall. O ayan, lusubin nyo. Dali, magwelga kayo ng bonggang-bongga. Iparating nyo. O ito mga sabihin ko sa inyo. Sa March 4, nasa Melbourne Town Hall yan. Dyan. Ang kuting na yan. Babalik sila. Anong sabi dito? You have been nominated to attend the Filipino community event with the President Bangag at the Melbourne Town Hall on March 4, 3 to 9 p.m. 3 to 9 p.m. Tandaan nyo, alongside the ASEAN Australia Special Leaders. Okay, Summit 4 to 6 Actually, ang summit is 4 to 6 of March 2024. Pero makikipag-meet up, ang ulupong na ito ay March 4. Kita mo? Paganon-ganon lang ang hayop na yan. Ano yung purpose niya? Hindi naman pwede naman kung meron talagang katulad yan. Okay? Mga bilateral chuchu na yan. Pwede namang isahan lang ang pagpunta. Imagine mo, pumunta sila ngayon, drama-drama, tapos babalik na naman. Di ba? Babalik sila ngayong araw. Tapos, babalik na naman ulit sa March 4. Sabi ni Cebuano, nasa Australia, wag kayo pa auto. Baka bayaran din kayo. Ano yung Sayarot kayo nabasa ko? Nasa kote si Sayarot sa Australian Federal Police, di ba palangga? Si Sayarot nasa kote sa Pilipinas na intercept yung kanilang exportation, yung export na pulburon papuntang Australia. Na intercept, nahuli ng Australian government, then na-trace kung sino yung mga may-ari at nakalink kay Sayarot. Yun. Pero hindi nakapunta si Sayarot sa Australia at hindi siya doon nahuli. Sa Ayala, Alabang siya nahuli at ang nag-drive nga sa kanya during that night ay si Bullet Halosos. Ito yung picture na yan, mga palangga. Yan. So sa Pilipinas yan si Sayarot na sa kote. Alright, so balik tayo doon sa issue, mga palangga. So imagine nyo, now you know, yung buwaka ng inang kuting pumunta ng Australia, binoljak ng Senador Janet Rice, ang kapal ng mukha, uuwi na yan mamaya, dyan sa oras ninyo dyan sa Pilipinas, then babalik uli sa March 4. Hawak ko yung invitation eh. Okay, nandito, binabasa ko sa inyo. Kaya abangan nyo ng bonggang-bongga yan. So kung kayo na lang, magdala kayo ng megaphone. Sabi nyo, kuting, buha ka ng ina mo. Gaganunin nyo ng bonggang-bongga. 3 to 9 p.m. sa Melbourne Town Hall. O kung malapit kayo dyan, bahala na kayo dyan, mga palangga. Diba? Anong kadyutahan yan? Kapal na mukha, diba? Bago umalis, anong ginawa ng hinayupak ni Kuting? Anong ginawa ni Kuting? Anong ginawa niya sa pangalan nito? Anong pinagsasabi niya kay Pastor Kibuloy? Ito. Ang sabi ng Julul. Okay, tungkol sa sinabi nga ni Pastor Kibuloy na assassination na pwede na ipapategi siya. Patawa-tawa pa siya. Ano sabi niya? Anong assassination? Okay? Ang gusto daw ni Kuting ay dumalo siya. Ito yung exact word niya. Ano sabi ni Kuting? If he has an opportunity in the hearings in both the House and the Senate to say his side of the story, then he should do it. Okay? Ayun na nga. Yan na ba? Nalipat na ba ang Supreme Court? So, korte na ba yung... Kuting, korte na ba yung ang Senado at saka Kongreso? So, dyan nalilitisin lahat? So, kitang-kita mo na sila ang nasa likod nito. So, monitored ni Kuting to. At yan, isa sa expose ko sa inyo. November pa lang, last year pa lang, sinabi ko na sa inyo na talaga gigipitin si Kibuloy. So, ngayon, gusto ni Kuting, yun nga, na magsalita daw si Pastor Kibuloy dito, nasasabi pa ni Kuting, ngayon, kung sinasabi niyang hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. Idi sabihin niya, pagka ganito, ano mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, baka makontempt siya. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung akusasyon sa inyo ni Glenn Chong, di ba? Na nakipagsabuatan kayo sa Smartmatic, sinagot niyo bang mga hayop kayo? Signed affidavit? Yung binato sa'yo ni Pangulong Duterte, na bangag ka noon hanggang ngayon at durugista ka, pulburonik ka, isa kang scam bag. Okay? Isa kang jutang Ginemes. Sinagot mo ba? Anong ginawa mo, Marcos Jr.?
Di ba? Binato mo ng what? Ginawan mo ng fake news ang prescription na tinitake o dating tinake ng Pangulong Duterte, yung Penta. Yan bang kaululan mo? Yan bang presidente? Tapos si Pastor Quiboloy ay gusto nyo nang litisin sa Senado at sa Kongreso. Malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay, at saka si Lisa Smugs ay nasa likod nito. Wala kang utang na loob na buwa ka ng ina ka. Wala nang ang pumansin sa'yo during the campaign. Hindi na nga nagpabayad sa'yo ang SMNI. Binaboy mo pang hinayupa ka. Binaboy nyo pa. Kung di ba naman kayo napakawalang hiya. Kayo na ang pinaka-demonyo. Nalagpasan mo si Satanas. Hindi dumalo sa hearing si Pastor dahil hindi yan Supreme Court o hindi dadalo. Mabuti pa yung mga senador at Congress na nagsisesyon, pulburon na lang kayo. Yun na nga mga palangga. Ano sabi mo, Kuting? That's why my advice for him is just face the questioning in the House and in the Senate hearing. Maririnig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano talaga nangyari dito. Ang kapal na mukha mo. Yung taong bayan na nire-require ka na magpa-drogista test ka, magpa-pulburon test kang abno. Napulburon ka. Bakit ayaw mong harapin ang taong bayan na magpa-pulburon test ka para matahimik na, hindi naman talaga matatahimik, yang ginagawa mo? Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, not really accusation? Okay? Yung mas smuggler ninyong kasabwat na si Michael Ma, na ayaw mong papuntahin dyan sa kongresong hinayupak ka at sa halip ay appoint mo pa sa special envoy to China. Iyo di puta ka. Ngayon ang sasabihin mo, kailangan magpariwanag si Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy ba ay nagnakaw ng pera ng bayan? Hindi siya pinagtatanggol. Kung ano man yung kinaharap niyang kaso, dun sa korte niya harapin. Yan na ba ang korte ngayon? Ang Kongreso at Senado? Ikaw, buha ka ng ina ka. Yung smuggler mong inappoint, si Sayarot na sinama mo sa state visit mo, na pinalabas ninyo, si Chandarimani, ba't hindi nyo sagutin yan? Total, gusto mo palang pasagutin si Pastor. Ikaw, presidenteng bangag, ba't hindi mo sagutin tong hinayupa ka? Kasama yung asawa mong hangul-hangul sa pera ng bayan, na ang kasiyahan lang yata pera, magnakaw, mga putang ina nyo. Hindi pa kayo namuyod. Wala kang utang na loob. Napaka-ungrateful mo, forgetful mo, sabi nga ni Marlon Bonificacion, na dating supporter din ninyo. Pati paglamon, pinagdadamot ninyo, pero ang pulboron overflowing. Tangina nyo, nung May 9, nakita ko kayo. Lumalamon kayo, overflowing ang alak. Wala kayong pakialam sa mga tao sa baba. Kaya nga kami nila SAS noon ay bumaba. Alangan naman bitbitin namin yung mga pagkain doon dahil di naman kami ang caterer doon o baka magurgur kami right away. Nando doon si SAS, si Madam Ellie, si Joe. Witness kami na lumalamon kayo, liquor ban. Di ba? Liquor ban yun during election. Dapat na kayo, kulong kayong lahat, mga hinayupak kayo Lumalamon kayo kasama yung mga oligarchs ninyo. Wala kayong pakialam sa mga sumuporta sa inyo sa baba, lalo na yung mga mahihirap na nagbilad sa init at sa ulan na sinuportahan kang hinayupak, kang ungrateful kayo. Tapos gusto nyo magsalita si Pastor Quiboloy? Ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka magsasalita. Didedmine yung hayop kayo. Ang gusto nyo lang magsalita yung mga taong ginigipit ninyo, katulad ko, katulad ni General Macanas, na gusto nyong ipapatay. Nilagay ko na kayo, mga pangalan ninyo, nauuna kayong dalawang mag-asawa, kayong tatlo, ni Romualdez, oras na may mangyari sa akin, kinaraykay ko na yung mga pangal, mga pukin ng inan nyo. Buisit ka? Gusto mo magpaliwanag si Pastor? Tapos ikaw ayaw mo magpaliwanag sa pagiging polboronic mo? Ayaw nyong magpaliwanag? Bakit ang loto, nagnanakaw si Mel Robles ng mga picture sa mga clothing company at wala talagang nananalo. Tapos si Tulpo naman, tahimik.
Dahil nga nabayaran ka na to. Pa mga jutang dyan pag impacto kayo. Oh, ano pa? Ano siling mo? We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and what? And give him a forum to make his case. I think he should take advantage of this. Ulol, bakit hindi mo i-take advantage na sagutin ang signed affidavit ni Attorney Glenn Chong nandyan sa COMELEC? September 12 pa niya yan. Final. Anong sagot ninyo? Wala. Tangina ninyo. Oh, very powerful statement. Very powerful. True circumstances na witness ni Glenn Chong na kayo ay inaakusahan kayo na nakipagsabwatan sa Smartmatic. Ba't hindi ka sumagot po? Tangina ka. Gusto mo pala magsagutan tayo eh. Yung mga issue, ba't di mo sagutin? Nagnakaw ba yan si Kibuloy? Iyo di puta ka mo. Oh, kung makapagsalita ka, tangina, puro kayo pulboron. Puro kayo pagdadamot sa taong bayan. Pati french fries ipagdadamot nyo. Puro kayo pagbabayad sa mga empleyado para umattend ng mga rally-rally ng mga hinayupak kayo. May pa-issue pa kayo ng memo sa buong lahat, buong Pilipinas. Yung pagtatanggal ninyo dyan sa PIDEA, pagtatanggal ninyo sa mga workers, mga empleyado, yung pag-floating, okay? Pagtapon ninyo kung saan-saan sa mga general, sa mga matataas na officer o hindi matataas, mga men in uniform na nandoon sa Davao, okay, and now sa Cebu, yung pag-ano ninyo sa kanila, pagtutuligsa ninyo, paggigipit ninyo sa mga men and women in uniform, yan, anong ginagawa mong kuting? Kayo naman men in uniform, kailan kayo kikilos? Papayag na lang ba kayong babuyin kayo ng mag-asawang ito at itambaluslos? Ako, handa na ako, well, matagal na ako handa lumaban. Ipapapatay ako ng mga ito, mga palangga, kaya na-record ko na sa FBI yung mga puki ng inang yan eh. At least, di ba, nakamarka na yung mga pangalan nila. Ang sabi nga ng friend kong lawyer, hindi mahirap kumbinsihin ang husgado ng Amerika at mga jurors para sabihin na ang mga Marcos ay kawatan dahil kilala sila. Kuting ay bidabidahan na, you know? Siya na pinaka the best, which is hindi totoo kasi mga kababayan, eto mga kaeksenang banga. Okay. So ayan, may bumoljak sa kanya. Si Senator, si Senator Rice. Okay? Si Senator, ano yan? Ayan, si Janet Rice. Okay? So, anong sinasabi niya ni Janet Rice? So, pinakita niya, habang nagsasalita si Kuting, ay binoljak niya ng bonggang-bongga. Stop the human rights abuses. Okay? Anong sinabi niya dyan? Under the Marcos Kuting Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. So, nakakahiya ayon sa kay Janet Rice. Ngayon, mga palangga, at may actually, tingnan natin. Tagalin na muna natin to. Alright. Okay. Tagalin mo natin. So, di ba nakita nyo? So, boljak na boljak ang Kuting. So, hindi ba gugurgurin ni Lisa yan? Hindi ba gugurgurin at naipahiya na naman kay mga jutang genemes kayo? Oh, ngayon ang ibig sabihin nito mga palangga, kilala naman ang mga Marcos talaga sa pangdorobo. So, 'di ba? Kilala naman sila. Nakala natin nung siya ay nakaupo ay ayusin niya at patutunayan sa taong bayan na hindi totoo yung pagbibintang sa kanila noong mga dilawan. Yung pala, totoo ay may malala pa nga, di ba? O even si Senator Jordan Steele nagsalita din. While President Marcos Jr. gave a speech to the Parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside Parliament. Stop the human rights abuses. So, mga palangga, wala namang dyan.
Sabi nga ng friend kong lawyer, you know what, dito sa Amerika, wala talk about yung pinag-usapan namin na hindi mahirap kumbinsihin, you know? Pag mga kaso-kaso, pag pinag-usapan ng Marcos, tapos nakakonect si Lisa Smugs, Araneta, ganyan, hindi mahirap kumbinsihin ang judge at ang jurors pag pinag-usapan ang kawatan, ang pagnanakaw ng Araneta Marcos o ng Marcos. So ngayon, ipinakita dyan, mga kababayan, ni Janet Rice na sila ay nawindang o nabahala sila dahil binigyan nga ng Australian Parliament ng pagsasalita pa itong tsansa si Kuting Jr. na magpabida-bidan sa mata ng mga dugyots. Nakala mo bida-bidan siya sa kabila ng lumalalang katiwalian o malupit na mga human rights abuses. Ano yung mga human rights abuses? Nabanggit na ni Janet Rice yung mga pagtatanim ng kaso. Sino mga tinamnan? Kasama na ako dyan, tinamnan ako ng kaso. Diba? Gumawa ng kwento. And I thank you, Senator Janet Rice. I hope may friends ka na mga Pilipino for sure. You know, just translate ko ano yung mga pinagnangak ko dito. So ngayon, mga palangga. So, syempre may mga Filipino friends, Filipino mga kababayan natin. So, nakikita nila at may mga nag-i-inform sa kanila na malala pa rin, okay? Itong ginagawa ni Marcos Jr., mas lumala nga daw eh. 'Di ba? Ang pag-aabuso sa karapatang pangtao. 'Di ba? Ano yung mga sinasabi niya? Although, mga palangga, wala na, Kets. Ayan. So nakikita ninyo, so binoljak siya ng bonggang-bongga. So yung mga drama ni Kuting, it's all BS, yung mga motherhood statement, mga grandstanding eklabouche niya na akala mo lagi na lang pa-script. Ito'y kaboysitan ng lahat yan. Wala nang maniniwala sa kanila. Lalo na ngayon, palala na. Kung gumanda sana ang buhay ng mga Pilipino, gumanda sana ang buhay ng mga OFW at nagsiuwian na, doon ka maniwala na bumangon ng Pilipinas. Pero all this travel ni Kuting, ito po ay paggagasta lang sa pera ng bayan at drama-drama lang na kunyari, na concerned siya sa Pilipino, concerned siya sa inyo at pinag-uusapan ang peace talk, mga ganyan. Mga, anong pinag-uusapan nila? Tingnan ko. Anong mga eksena ni Kuting doon tungkol sa history ng Pilipinas at ang Australian, yung pagkakaibigan chuchu. So those are, pwede namang magpalitan na lang ng notes. 'Di ba? Hindi na kailangan mamasahe pa papunta sa Australia para pag-usapan itong mga pistok na ito, mga strategic chuchu. Kasi wala naman talagang peace sa Pilipinas. Babalik na naman tayo. Kahit anong sabihin ni Kuting na mga drama niya, ito ay pinapahiwatig niya, ito mga dapat na magkaroon ng magandang ugnayan ang Amerika dahil tayo ay may history sa ganito, sa ganyan, pagiging partner sa sa strategic partner. Ito ay nakakapagpatibay sa ugnayan ng mga Filipino citizen sa Amerika, sa Australia at dyan sa Pilipinas at even the Australian Filipino community. So mga ganong mga drama-drama na concerned daw si Kuting sa issue ng seguridad ng Pilipinas o ng dalawang bansa, yung mga mutual understanding, security and defense, blah, 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 blah. At ang pinag-uusapan nila, yung mga nakaambang mga threats, di ba? Mga ganon, dapat stabilize itong mga pangkapayapaan. Those are common, basang-basa na ni Kuting sa mga script niya yan, mga palangga. Pinag-uusapan yung mga importanteng pagkakasunduan, okay, ng Australia. Mga ganyang dramatization, narinig nyo na yan, mga palangga. Mas importante daw ang ugnayan ng Pilipino at Australia na dapat pangalagaan natin, bla bla bla, at isusulong natin ang, ano pa sinabi niya doon? At pinagmamalaki niya na hindi daw pwedeng manghimasok, okay, ang sino mang
mga ibang lahi. Sabi niya, I remain firm. Sabi niya, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Julul, putang ina ka. Anong pinagsasabi mo? 'Di ba? Ipinapasok mo nga yung ICC dan sa loob ng Malacanang. Nagsisinungaling ka namang hinayupak ka diyan. 'Di ba? Ano sabi niya? I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Really? Anong ginagawa mo ngayon? Tuta ka. Tuta ka ng mga pulboronic. Wala mga kakwenta-kwenta to. Pinagsasabi nitong hinayupak na to. Oh. Ano ba mga sinasabi niya? Wala na, puro kabuisitan yan. On behalf of the Filipino people, I thank Australia for standing with the Republic of the Philippines. Pero ikaw, tumayo ka ba? Maaari ang Australia, for sure, ang friendship nila is sincere naman. Okay, whatever. For sure, may interest yan. Hindi na magkakaroon ng, alam mo, ang bawat bansa naman, pareho lang may interest yan. May vested interest. Diba? Pero dapat mutual ang kanilang interest. Hindi pwedeng si Australia lang o si Amerika lang o si Russia lang ang makikinabang. Dapat ganun din tayo, ang Pilipinas. The problem is, ang nakikinabang lang si Kuting at yung pamilya niya. Kung ano man yung nakukuha natin sa mga bansa na nakikipag-partnership tayo or nakikipagkaibigan tayo, napupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kung ano man yung aid na binibigay sa atin, hindi naman napupunta sa taong bayan yon, kundi napupunta sa kanilang bulsa. Dahil kung lahat ng aid na ibinibigay ng Amerika, Europa, Australia, o kung sino pa man mga bigay sa atin ng aid in terms of, minsan may mga kalamidad, hindi naman napupunta sa Pilipinas, sa Pilipino Di ba? Yung iba nga dyan, yung mga spam, although hindi man ako mahilig sa spam, once is a blue moon lang. Naalala niyo ng panahon nung mga nakaraang panahon, pinapalitan ng mga nataga-gobyerno, panahon ni Noy yun ang spam naging sardinas. So yun yung mga halimbawa na kahit anong ganda ng mga script ng bawat presidente, lalo na si Kuting ngayon, dahil siya ang presidente ng mga ahas, wala nang kwenta yan mga palangga. Ano pa sinasabi niya doon sa parliament speech niya? Gusto niyang makipag-collaborate para sa mga negosyo na darating, mga foreign investment. Mga ganyang katsutsuhan. Again, pinag-uusapan na naman niya doon, binibida-bida niya, economic security and development responses to Chuba Chuchu. Okay, to cut the long story short, mga palangga, it's all bullshit. It's all katarantaduhan. Babalik na naman ba tayo? Babalikan pa na naman. Sabi ko nga, bago sana siyang mamasahe, gumamit ng gasolina, gumamit ng fuel, lumamon ang mga buwaka ng inang Lisa kaya bumutod, umiinom ng alak sa loob ng eroplano, yung gastos pangbayad sa mga girl lalo na sumabit sa loob ng eroplano, pangbayad sa mga mainstream media na millions of pesos bago sana lumipad sa Australia at babalik na naman yung hayop na yan sa March 4. Alam nyo ba? Pag uwi niyan, uwi na yata yan ngayon babalik na naman yan uli sa March 4 yung puki ng buwaka ng inang yan. Diba? Again, bago sana siya pumunta, well, we all know mga kababayan. Diba? Hindi yan na kailangan pang magtsuba-chuchu doon about economy. Dahil si Kuting mismo pa, ulit-ulit, araw-araw nating sasabihin dito, ang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sila mismo ang mga traidor, ang mga walang hiya, ang mga taksil sa ating bayan. So kahit ano pa mga kadramahan ni Kuting dyan na pinagsasabi niya, lahat po yan ay mga kasinungalingan. Right? O ngayon, napahiya ang hitad. Mga grocery ko, makagastos ka ng 8K pataas para ka na rin nabudol, sabi ni Mariela Francesca. Yun na nga kahiya-hiya, nag-speech pa para lang mabash ng ibang bansa, sabi niya. Correct. O ayan. O nabolja ka tuloy. Stop the human rights abuse. So, ibig sabihin, hindi natutuwa ang tao, not only us, even, itong senador ng Australia at marami pa mga Australian Filipino na sukang-suka sa iyo.
Kaya itigil mo na yung mga kabalbalan mong pa-speech kasi paulit-ulit lang naman ang speech mo. Peace, economic prosperity, di ba? Ano pa? Peace, economic security. Ano pang mga binabanggit mo? Investment, putang ina. Investment, kasabot ka nga ng smuggler. O, Marcos resign, sabi ni Karen. Kung babalik pa siya dito sa Australia, walang hiya talaga si Bongbong Marcos, sabi ni Pobreng. Babalik siya. You know what? Kasi, ito, pakita ko sa hindi ko pala pwede pakita kasi baka masusog yung nagbigay sa atin ng information. Okay, babalik yan. Ito. Basahin ko sa inyo. Ito. Okay, ito yung invitation doon sa mga yung mga Filipino community. Ito ang invitation, babasahin ko ng bonggang-bongga, ha? O, ayan. Filipino community event with the President Bangag na Bangag. Official registration form for the Filipino community event. Okay? Kailan ito? Melbourne Town Hall. O, ayan. Lusubin nyo. Dali. Magwelga kayo ng bonggang-bongga. Iparating nyo. O, ito malangga. Sabihin ko sa inyo. Sa March 4, nasa Melbourne Town Hall yan. Diyan. Ang kuting na yan. Babalik sila. Anong sabi dito? You have been nominated to attend the Filipino community event with the President Bangag at the Melbourne Town Hall on March 4, 3 to 9 p.m. 3 to 9 p.m. Tandaan nyo, alongside the ASEAN-Australia Special Leaders. Okay, Summit 4 to 6. Actually, ang summit is 4 to 6 of March 2024. Pero makikipag-meet up, ang ulupong na ito ay March 4. Kita mo? Pag-ganon-ganon lang ang hayop na yan. Ano yung purpose niya? Hindi naman pwede naman kung mayroon talagang katulad yan. Okay? Mga bilateral chuchu na yan. Pwede namang isahan lang ang pagpunta. Imagine mo, pumunta sila ngayon, drama-drama, tapos babalik na naman. Di ba? Babalik sila ngayong araw. Tapos, babalik na naman ulit sa March 4. Sabi ni Cebuano, nasa Australia, wag kayo pa auto. Baka bayaran din kayo. Ano yung Sayarot kayo nabasa ko? Nasa kote si Sayarot sa Australian Federal Police, di ba palangga? Si Sayarot nasa kote sa Pilipinas na intercept yung kanilang exportation, yung export na pulburon papuntang Australia. Na intercept, nahuli ng Australian government, then na-trace kung sino yung mga may-ari at nakalink kay Sayarot. Yun. Pero hindi nakapunta si Sayarot sa Australia at hindi siya doon nahuli. Sa Ayala, Alabang siya nahuli at ang nag-drive nga sa kanya during that night ay si Bullet Halos. Ito yung picture na yan, mga palangga. Yan. So sa Pilipinas yan si Sayarot na sa kote. Alright, so balik tayo doon sa issue, mga palangga. So imagine nyo, now you know, yung buwaka ng inang kuting pumunta ng Australia, binoljak ng Senador Janet Rice, ang kapal ng mukha, uuwi na yan mamaya, dyan sa oras ninyo dyan sa Pilipinas, then babalik uli sa March 4. Hawak ko yung invitation eh. Okay, nandito, binabasa ko sa inyo. Kaya abangan nyo ng bonggang-bongga yan. So kung kayo na lang, magdala kayo ng megaphone. Sabi nyo, kuting, buha ka ng ina mo. Gaganunin nyo ng bonggang-bongga. 3 to 9 p.m. sa Melbourne Town Hall. O kung malapit kayo dyan, bahala na kayo dyan, mga palangga. Diba? O, anong kadyutahan yan? Kapal na mukha, diba? O, bago umalis, anong ginawa ng hinayupak ni Kuting? Anong ginawa ni Kuting? Anong ginawa niya sa pangalan nito? Anong pinagsasabi niya kay Pastor Kibuloy? Ito, ang sabi ng Julul, okay, tungkol sa sinabi nga ni Pastor Kibuloy na assassination, na pwede na ipapategi siya. Patawa-tawa pa siya. Ano sabi niya? Anong assassination? Okay? Ang gusto daw ni Kuting ay dumalo siya. Ito yung exact word niya. Ano sabi ni Kuting? If he has an opportunity in the hearings in both the House and the Senate to say his side of the story, then he should do it. Okay? Ayun na nga. Yan na ba? Nalipat na ba ang Supreme Court? So, korte na ba yung... Oy, Kuting, korte na ba yung ang Senado at saka Kongreso? So, dyan nalilitisin lahat. So, kitang-kita mo na sila ang nasa likod nito.
So, monitored ni Kuting to. At yan, isa sa expose ko sa inyo. November pa lang, last year pa lang, sinabi ko na sa inyo na talaga gigipitin si Kibuloy. So, ngayon, gusto ni Kuting, yun nga, na magsalita daw si Pastor Kibuloy dito, nasasabi pa ni Kuting, ngayon, kung sinasabi niyang hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. E di sabihin niya, pagka ganito, ano mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, baka makontempt siya. Kaya nga lang ko sinasabi, yung akusasyon sa inyo ni Glenn Chong, di ba? Na nakipagsabuatan kayo sa Smartmatic, sinagot niyo bang mga hayop kayo? Signed affidavit? Yung binato sa'yo ni Pangulong Duterte, na bangag ka noon hanggang ngayon at durugista ka, pulburonik ka, isa kang scam bag. Okay? Isa kang jutang ginemes. Sinagot mo ba? Anong ginawa mo, Marcos Jr.? Di ba? Binato mo ng what? Ginawan mo ng fake news ang prescription na tinitake o dating tinake ng Pangulong Duterte, yung Fenta. Yan bang kaululan mo? Yan bang presidente? Tapos si Pastor Kibuloy ay gusto nyo nang litisin sa Senado at sa Kongreso. Malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw at saka si Lisa Smugs ay nasa likod nito. Wala kang utang na loob na buwaka ka ng ina ka. Wala nang ang pumansin sa'yo during the campaign. Hindi na nga nagpabayad sa'yo ang SMNI. Binaboy mo pang hinayupak ka. Binaboy nyo pa. Kung di ba naman kayo napakawalang hiya. Kayo na ang pinaka-hegemonyo, nalagpasan mo si Satanas. Hindi dumalo sa hearing si Pastor dahil hindi yan Supreme Court o hindi dadalo. Mabuti pa yung mga senador at Congress na nagsisesyon, pulburon na lang kayo. Yun na nga mga palangga. Ano sabi mo, Kuting? That's why my advice for him is just face the questioning in the House and in the Senate hearing. Maririnig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano talaga nangyari dito. Ang kapal na mukha mo. Yung taong bayan na nire-require ka na magpa-drogista test ka, magpa-pulburon test kang abno. Ha? Napulburon ka. Bakit ayaw mong harapin ang taong bayan na magpa-pulburon test ka para matahimik na, hindi naman talaga matatahimik, yang ginagawa mo? Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, not really accusation? Okay? Yung smuggler ninyong kasabwat na si Michael Ma, na ayaw mong papuntahin dyan sa kongresong hinayupak ka at sa halip ay appoint mo pa sa special envoy to China. Iyo di puta ka. Ngayon ang sasabihin mo, kailangan magpariwanag si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ba ay nagnakaw ng pera ng bayan? Hindi siya pinagtatanggol. Kung ano man yung kinaharap niyang kaso, doon sa korte niya harapin. Yan na ba ang korte ngayon? Ang Kongreso at Senado? Ikaw, buha ka ng ina ka. Yung smuggler mong inappoint, si Sayarot na sinama mo sa state visit mo, na pinalabas ninyo, si Chandarimani, ba't hindi nyo sagutin yan? Total, gusto mo palang pasagutin si Pastor. Ikaw, presidenteng bangag, ba't hindi mo sagutin tong hinayupa ka? Kasama yung asawa mong hangol-hangol sa pera ng bayan, na ang kasiyahan lang yata pera, magnakaw, mga putang ina nyo. Hindi pa kayo namuyod. Wala kang utang na loob. Napaka-ungrateful mo, forgetful mo, sabi nga ni Marlon Purificacion, na dating supporter din ninyo. Pati paglamon, pinagdadamot ninyo, pero ang pulburon overflowing. Tangina nyo, nung May 9, nakita ko kayo. Lumalamon kayo, overflowing ang alak. Wala kayong pakialam sa mga tao sa baba. Kaya nga kami nila SAS noon ay bumaba. Alangan naman bitbitin namin yung mga pagkain doon dahil di naman kami ang caterer doon o baka magurgur kami right away. Nando doon si SAS, si Madam Ellie, si Joe. Witness kami na lumalamon kayo, liquor ban. Di ba? Liquor ban yun during election. Dapat na kayo, kulong kayong lahat, mga hinayupak kayo Lumalamon kayo kasama yung mga oligarchs ninyo. Wala kayong pakialam sa mga sumuporta sa inyo sa baba, lalo na yung mga mahihirap na nagbilad sa init at sa ulan na sinuportahan kang hinayupak, ungrateful kayo. Tapos gusto nyo magsalita si Pastor Kibuloy?
ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka magsasalita. Didedmahin yung hayop kayo. Ang gusto nyo lang magsalita yung mga taong ginigipit ninyo. Katulad ko, katulad ni General Macanas, na gusto nyong ipapatay. Nilagay ko na kayo, mga pangalan ninyo, nauuna kayong dalawang mag-asawa. Kayong tatlo, ni Romualdez, oras na may mangyari sa akin, kinaraykay ko na yung mga pangalan, mga pukinang inan nyo. Buisit ka? Gusto mo magpaliwanag si pastor? Oh, tapos ikaw ayaw mo magpaliwanag sa pagiging polboronic mo? Ayaw niyong magpaliwanag? Bakit ang loto, nagnanakaw si Mel Robles ng mga picture sa mga clothing company at wala talagang nananalo. Tapos si Tulpo naman, tahimik. Dahil nga nabayaran ka na Tulpo, mga jutang dyan, impacto kayo. Oh, ano pa? Ano siling mo? We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and what? And give him a forum to make his case. I think he should take advantage of this. Ulol, bakit hindi mo i-take advantage na sagutin ang signed affidavit ni Atty. Glenn Chong nandyan sa COMELEC? September 12 pa niya yan. Final. Anong sagot ninyo? Wala. Tangina ninyo. Oh, very powerful statement. Very powerful. True circumstances na witness ni Glenn Chong na kayo ay inaakusahan kayo na nakipagsabwatan sa Smartmatic. Ba't hindi ka sumagot mo? Tangina ka. Gusto mo pala magsagutan tayo eh. Yung mga issue, ba't di mo sagutin? Nagnakaw ba yan si Kibuloy? Iyo di puta ka mo. Oh, kung makapagsalita ka, tangina, puro kayo pulboron, puro kayo pagdadamot sa taong bayan, pati french fries ipagdadamot nyo, puro kayo pagbabayad sa mga empleyado para umattend ng mga rally-rally ng mga hinayupak kayo. May pa-issue pa kayo ng memo sa buong Pilipinas. Yung pagtatanggal ninyo dyan sa PIDEA, pagtatanggal ninyo sa mga workers, mga empleyado, yung pag-floating, okay? Pagtapon ninyo kung saan-saan sa mga general, sa mga matataas na officer o hindi matataas, mga men in uniform na nandoon sa Davao, okay? And now sa Cebu, yung pag-ano ninyo sa kanila, pagtutuligsa ninyo, paggigipit ninyo sa mga men and women in uniform, yan, anong ginagawa mong kuting? Kayo naman men in uniform, kailan kayo kikilos? Papayag na lang ba kayong babuyin kayo ng mag-asawang ito at ni Tambaluslos? Ako, handa na ako, matagal na ako handa lumaban. Ipapapatay ako ng mga ito, mga palangga, kaya na-record ko na sa FBI yung mga puki ng inang yan eh. At least, di ba, nakamarka na yung mga pangalan nila. Ang sabi nga ng friend kong lawyer, hindi mahirap kumbinsihin ang husgado ng Amerika at mga jurors para sabihin na ang mga Marcos ay kawatan dahil kilala sila.